Alright, mega love shoutout. Good evening mga absat. Kamusta na? Nag-dinner na ba kayo mga absat? Pag-usapan natin ngayon mga absat. Ito lang naman napakasimple mga absat, no? Diyos ko Lord. Pag-usapan natin itong mga pangbubulatis nila. Naglulukuan lang sila, no? Nagpa-interview na naman itong mga Marines mga absat, no? Saan sila nagpa-interview? Sa mga garapata. Diyos ko Lord. Naglulukuhan. Sila din naglulukuhan. O, sige. Umpisa na natin to. Shoutout sa mga kasama natin dito. Mega love shoutout sa inyo. Wait lang. Tingnan natin yung ating mapapaiyak na naman natin yung mga garapata sigurado. Okay, pagtawanan natin saglit itong mga garapatang to. Pero siyempre, umpisahan natin kay Mike Defensor, no? Pinagloloko nila mga sarili nila. Nagpa-interview sa mga garapatang banateros. Diyos ko Lord. O, sige, umpisahan natin ito kay Mike Defensor. Bawasan natin yung volume. Okay, larga. Pasok, Defensor. Sinasabi si Defensor, oh. Parang walang sounds. Na-mute si Defensor dito? Ano nangyari kay Defensor dito? Mainit. Di ba sila naman nag-umpisa na si Saldi ko? Ako nga. Ano si Saldi ko? Ay, lako pa. Sinasabi ko, magnanakaw si Bongbong Marcos. Magnanakaw daw si Bongbong Marcos, sabi ni Defensor, Diyos ko Lord. Ang namumuno sa pagnanakaw ay si Bongbong Marcos. Ang namumuno daw sa pagnanakaw, walang iba kundi si Bongbong Marcos. Talaga lang, ha? Bakit? Si Saldi ko, komite na... Puro ka naman kasi ngaw-ngaw, Defensor. Yung estilo mo, bulok na yan, lumang estilo na yan. Hanggang ngayon, wala ka naman may pakitang ebidensya. Asan ang ebidensya mo? Tapos iwas ka ng iwas sa mga Marines? Ngayon, wala na kasi, no? Wala na. Kitang-kita na yung kulay nyo, makumag. Sige, tuloy. po prison. Sila yung namumuno sa Kongreso para sa budget ng gobyerno. Ang immediate boss niya, si Speaker Martin Romualdez. Hindi ka magiging chairman ng Committee on Appropriations kung hindi ka pinili ng presidente. Oh, ganun ba? Hindi ka magiging chairman of appropriation. So, ibig sabihin, ganun talagang kalakaran nyo? Kamote, talaga lang? Ngayon, ang presidente nagbibigay ng budget sa Kongreso. Sabi niya, ito na yung gusto ko. Ano daw? Ang presidente nagbibigay ng budget sa Kongreso. Ano daw? My goodness, iba na naman. Hala, si Pangulong Bongbong Marcos muna nagbibigay ng budget sa Kongreso. Diyos ko Lord. Isa pa nga, sabi ni Mike Defensor yan, ha? Ng presidente. Ngayon, ang presidente nagbibigay ng budget sa Kongreso. Sabi niya, ito na yung gusto kong magawa. Mga proyektong kong gusto kong magawa. Aakyat ngayon yun sa Kongreso, aakyat sa Senado, pipirmahan ng Pangulo. Pagkatapos pirmahan ng Pangulo yun. Ano ba talaga? Si Pangulo nagbibigay o pipirma? Talaga ng kamote talaga ito. End time, shout out. Nako po, Cora Yance, shout out. Diyos ko Lord. Ito na naman si Mike Defensor. Nako po. Pag lumalabas na yung budget, pinipirmahan na naman nila yun. Magkano kailangan? Puro nga yung unprogrammed allocation. Tingnan nyo nangyari, sa kwentong mabilis. Yung subway natin, dapat para na tayong Hong Kong at Japan. Tapos ng 2020, anong ginawa nila? Dahil sa pondo ng gobyerno, hindi mo pwedeng taasan o babaan. Inililipat nila yung pondo doon sa unprogrammed allocation. Yung unprogrammed allocation, nilagay nila flood control. Ano nangyari ngayon? Imbis na sa 2028, magkaroon tayo ng... Ay, basang-basa talaga ang galawang Defensor, di ba? Jollyland, shout out na Imbang Arabi, Kabsat, Diyos ko Lord. Subway, delayed na ng 2032. Yung mga taga-probinsya, Panay Gimanos Road, kasama po dyan. Bataan, Cavite, Connecting Road, kasama po dyan. Yung North Rail, papunta ng Clark, pabalik na Maynila, kasama dyan. Yung South Rail, papunta ng Bicol, kasama po dyan. Yung pong Laguna Lake na road network, kasama po dyan. Lahat yan delay. Magkano babayaran natin na penalty? Dahil hindi natin lagyan ng pondo. Penalty lang ito. 400 bilyon. Sino magbabayad? Kayo.
Yan ang nangyari sa pondo natin. Kaya Feeling smart, feeling matalino itong si Defensor, pero basang-basa ang plano. Nakakapawala na, tapos na mga propaganda nyo, no? Kahit ano pang sabihin nyo, wala nang naniniwala sa inyo, mga garapata na lang naniniwala sa inyo. Diyos ko Lord naman, oo. huwag sasabihin nila, kasi saldi ko lang. Dahil yan si Speaker Martin Romualdez kasama at si Pangulong Bongbong Marcos. Kung ikaw ba, presidente ng kumpanya, yung finance mo, lulukoy ng budget, hindi mo malalaman, alam mo. Dahil ikaw nag-approve ng budget eh. Ikaw nag-release ng budget eh. Kaya yan ang nangyari sa bansa natin. Ngayon lang ako nakakita na ganitong klase ng sistematikong korupsyon sa ating bansa. Ay di wow. Kumilos ka, kasuhan mo, Defensor, wag puro ngaw-ngaw. Kasuhan mo. Pagdating sa mga vloggers, pagdating sa mga stream media, ang daldal mo. Pagdating doon sa NBI, I invoke my right. Tameme ka pag sa NBI, pag dito sa labas, ang ngaw-ngaw mo. Anak ka ng kamote. Diyos ko Lord. Ibang klase talaga si Defensor, makakakamsat. Naka po. O sige, wala na. Ito, panak ng kamote. Ito pa. Mga kamsat, may sinabi na naman si Defensor, Diyos ko Lord. Mike Defensor, walang ninakaw si BP Sara kahit na magkano. Ano daw? Zero corruption daw. Former Congressman Mike Defensor has publicly vouched that the Vice President Sara Duterte asserting that she maintained zero corruption. Wala na talaga. Malala na talaga to. End time. Cora Yanse. Iba na talaga to. Zero corruption daw si Duterte. Samantalang, di ba, mga kapsat, sinong most corrupt nung 2017? Award-winning pa yun, ha? Diyos ko Lord. Tapos itong si Lustay. Zero corruption pala. Bakit merong impeachment, ha? Na sufficient in substance and sufficient in form? My goodness, Nathan, shout out. Diyos ko Lord. Ito na si Defensor ni mga kapsat. Diyos ko Lord. Anak ng kamoting Defensor to. Zero corruption daw, standard true. Out her vice presidential campaign and did not accept money from any individual or group during that. Wala naman palang wala naman pala, malinis naman pala. Ano kinakatakot nyo? Bakit? Pag nabunyag ba yung mga bank accounts, yun ba yung kinakatakutan nyo? Bakit? Sa mga binunyag ni Ramil Madriaga, tandaan mo siya yung bagban. Oh my goodness. In addressing the ongoing controversy surrounding the Vice President 125 million confidential funds, Defensor dismissed the allegation with humor. Ito tayo di-dismiss mo, kamote ka naman, balimbing ka din eh. Diyos ko Lord, akala mo naman mananalo ka kahit anong gawin mong pag-iingay ngayon, hindi ka na makakabalik, kumag ka din eh. Diyos ko Lord, he claimed that the full disclosure of COA report related to funds, stating that such transparency would reveal a broader context, especially that multiple government agencies, including the Office of the Vice President, have substantially unliquidated funds on the record. Tanga, di ba? Kaya nga merong disallowance na binigay yung COA. Hanggang ngayon, hindi pa siya cleared. Ngayon mismo, March 15, hindi pa cleared. Alak na kamote talaga itang patawa rin talaga to. End time. Marisa Sonokawa, shout out. Ibang klase to, Nathan, no? Malakas talaga ang dito. Malakas ang kapit niya. Kasi kakapit talaga siya, no? Wala, para lang santuhin itong mga ginawag santo. Wala daw eh. Zero corruption daw si Sara. Diyos ko Lord. Nako po. Yan, mabasat no. Nako po, wala rin silbi dito. Zero daw ang wala daw ninakaw si Sara Duterte. Really? Tell it to the Marines. Diyos ko po, Rudy. Siya, tapunta natin itong mga Marines na kumag. Kung si BP Sara, nung siya ay secretary ng Department of Education. Tapos, naghatid po. At kaganon-ganon lang si Coach Oli, pero marami tayong alam dyan. Diyos ko Lord. Uba kayo sa kanya ng pera. Ano naman ang pakiramdam ninyo na na hindi kayo inimbitahan ni Lacson? Ano namang pakiramdam nyo na hindi kayo inimbitahan ni Lacson?
Bakit? Kailangan ba imbitahan? Kumag ka din, okay? Anak ka ng kamote. Diyos ko, Lord. At parang tila minaliit kayo ni Lacson. Ayun eh. Tila minaliit kayo ni Lacson. Ang galing. Ang galing. Gumawa. Gagalitin niyo yung mga Marines para bakit ganyan na. Ang galing mo talaga, Cookie, no? Bistadong-bistado rin ang galawan niyo. Putragis kayo. Sige. Tingnan niyo yung mga tanungan ng mga garapata. Tingnan niyo, Tingnan niyo itong mga Marines. Nagpa-interview sa mga garapata pa talaga, no? Diyos ko, Lord. Sige. At ni Soto, Ano? hindi kayo inimbitahan sa Blue Ribbon. Hindi kayo inimbitahan. Kasi minamaliit nila kayo. May ganong klaseng pagdi-describe sa kanila. Diyos ko, ibang klase ka talaga, okay? Sige, tuloy. Yes, sir. Meron ba? Sige lang. Baka sir, hindi niya lang kami inimbitahan kasi baka mapatunayan doon, masabi yung katotohanan. Pag nagtanong sila. Patunayan niyo muna yung kredibilidad ninyo. Diyos ko, Lord. My goodness. Sige, tuloy. Si Lacson po ba ay nahatiran ninyo? Meron kayong kaalaman? Wala naman. So, si Soto lang, yung ngayon ay nasa Blue Ribbon o sa leadership. Si Soto lang daw nabigyan ng maleta. Alak ng kamote. Nabigyan pala si Soto samantalang kapapasok lang ulit ni Senator Soto, di ba, mga kapsad? Wala naman siya noong 19th Congress. Kailan ba nangyari yan? 2022 to 2025. Tandaan niyo. 19th Congress. Tapos si Soto daw binigyan. Diyos ko, Lord. Sige, go. Panindigan niyo yung kalokohan niyo. Ng Senate. Opo, sir. Okay. Puro kabilangin ang tinatanong natin nakatanggap eh. Tanungin natin sila. Kung si BP Sara, nung siya ay secretary ng Department of Education, nagatid po ba kayo sa kanya? Ay, tanga! Tanga! Isa rin ito. Tanga ito, no? Kay BP Sara, naghatid ba kayo? Ano yun? Gusto niyo, mayroon bang sasabihin, ay, wala po kaming ginatid kay BP Sara. Mga kumag! Diyos ko, Lord. Puro daw yung mga administrasyon. Tanungin niyo naman daw si Sara, may hinatid ba kay Sara? Bakit? Sasabihin, meron ba aamin dyan? Sino pinagloloko nyo? Sarili nyo, mga kumag din kayo eh. Diyos ko, Lord. Ng pera? Wala. po, sir. Wala. Automatic yan. Wala. Hindi, kasi ayan ang inaano nila eh. Ayan ang narrative ng mga dilaw eh. Na Duterte lang daw tong mga to. Kaya ang dinadali nila o ang tinitira nila yung yung administration Itanong natin, lang. kayo ba Duterte lang ba talaga kayo o ano? Sige nga. Wala po, Kami sir, neutral kami sir. Ay, wow. Neutral daw sila. Diyos ko, Lord. Neutral. Tandaan nyo, guys. Meron ka dyan meron dalawa dyan or tatlo. O masat, no? Tandaan nyo, dalawa o tatlo dyan, mamsat. Mga Howie boys ni Sara Duterte. Lako na pistado. Wala, neutral daw sila, Diyos ko, Lord. Alam na natin to, mamsat. Alam na natin naglolokohan lang sila dito, Nathan. Wala daw silang, hindi daw sila pro Duterte. Neutral daw sila. Tell it to yourselves. Mga kumag. Diyos ko, Lord, neutral daw sila. Ang galing naman. Sige, isa pa. Take 2. Ilan dito Ilocano? Ang dami. Ilocano rin ako. Ilocano rin kami. Lalo na to, kuripot na to eh. Ito. Hindi, kapatid ko kasi to eh. Yung kapatid Rinawin ko, kapatid ko to eh. Kaya, Huwag niyo sabihin hindi totoo na kuripot ang Ilocano. Nako po, ano na naman problema niyo sa Ilocano? Ano na ang puntos niyo? Anong gusto mong pala? Mga kamote talaga. Anong relate na pinagsasabi niyo? yung mga nasa likod, Ilocano. Waldas ka lang daw, boss. Yan, eto sa harap din oh. Tapos iba, Mindanao na. Mindanao. Oh. Eh para balanse tayo. Kay Congressman Pulong Duterte. Wala din po Wala sir, po, wala sir. din. Din. Kaya nasabi namin sir, itong paglalahad namin, hindi to siya
ano na maka-Pro Duterte kami, maka-Pro BBM Agoy! Hindi na product natin. My goodness. kami. Ang inilalahad namin, sir, ay yung kung ano nakita namin at kung anong katotohanan lamang. Oh, Kasi from the beginning, really? yung sinasabi ni attorney sa amin, in-explain sa amin kung Oh. ano nakalala yung corruption sa Pilipinas. Kaya inisa-isa namin, explain sa kanya na Diyos ko, Lord. yun nga, Ano ganun nga? nakalaki ang corruption ng Pilipinas, sana pupunta yung budget. So meaning kayo, dahil sa pag-deliver nyo, doon nagkaroon ng pangungurap. Ganun ba yon? Dahil pala sa inyo. Kasi kayo yung nag-deliver, di ba? Pinagayabang nyo, kayo yung nag-deliver. Ayun, kano yun? 805. Eh di wow. Malak ng kamote, oo. Tapos pagdating sa NBI, takot na takot magpa-interview ng tagi-isa. Bakit? Mabibisto kasi hindi sila pare-parehas. Diyos ko, Lord. My goodness. Sa kami, sir, may alam kami sa mga ganyan. Oh, Kaya nabuo tong grupo namin na ito, na oh. Brave 18. Wow, Brave 18. sa desisyon namin na Na? matulukan nga yung corruption sa Pilipinas. Eh di wow, kayo palang tutuldok sa korupsyon. Sabihin nyo kay Lustay yan. Sabihin nyo kay Digong na nakakulong yan. Diyos ko, Lord. Again, ulitin natin, sinong pinaka-corrupt sa buong mundo noong 2017. May award pa. My goodness, Allen Valencia. Ibang klase to. Diyos ko, Lord. Tapos, ang ano dito, sir, Oh, ano? yung sinasabi nila na pro Duterte kami, kaya ano, tingnan mo naman, sir, si Senador Loren Ligarda, si Senador Chis Escudero, di ba sa kabila, kay baka pro Duterte naman yan sila. Bakit namin dinamay dyan? Ha? Di ba? Ano? Laila de Lima, pro Duterte? Isa pa nga, tama ba yung narinig ko sa marin na to? Sige, isa pa nga. Puto ragis. Totoo ba yung sinasabi Kung dito? si VP Sara, hindi ka ba Mindanao na? Ano na kung anong katotohanan lamang. O, Isa-isa namin explain sa kanya na yun nga, ganyan nakalaki ang korupsyon ng Pilipinas, sana pupunta yung budget. Kami, sir, may alam kami sa mga ganyan. Kaya nabuo tong grupo namin na ito, na Brave 18, Oh, yung Brave 18 daw. Diyos ko, Lord. dahil Oh. sa desisyon namin na matulukan nga yung corruption sa Pilipinas. Tapos, ang ano dito, sir, Ito na. Totoo ba yung narinig ko? Tama ba? Pro Duterte pala si Diliba, Diyos ko, Lord. yung sinasabi nila na pro Duterte kami, kaya ano, tingnan mo naman, sir, si Senador Loren Ligarda, Loren Ligarda. si Senador Chis Escudero, di ba sa kabila, kay baka pro Duterte naman yan sila. Ay, so Pro Duterte pala si Ligarda. Oy, Ligarda, nilaglag ka na. Ichis. Pro Duterte, nilaglag na din. Ay, lako. Oy, tell it to the Marines. Si Ligarda pa rin tinutukoy niya. Akala ko tuloy si Dilima, no, lak ng kamote. Oh, bakit? Binanggit ba nila si Loren Ligarda? Nag-deliver sila kay Loren Ligarda, kaya kay Cheese? Ganun ba yun? Diyos ko, Lord. Si Senador Chis Escudero, di ba sa kabila, kay baka pro Duterte naman yan sila. Bakit namin dinamay dyan? Diba? Kung may kinikilingan kami na na politiko, sana hindi na. Teka lang, parang wala akong maalalang pan, no? Nag-deliver ba sila kay Kwan? Kay Cheese Escudero, tsaka kay Ligarda? Meron ba, Mahamsat? Allen Valencia? End time, meron ba? Baka ibang kwento na naman to, ha? Diyos ko, Lord, inconsistency na naman sila. Kaya pinagtatawanan to mga to, eh. Diyos ko, Lord. O, sige, tuloy. Namin binanggit yan. Pero bakit sa kabila nitong matitibay ng mga aligasyon ninyo, bakit sa tingin nyo may mga politiko na pinagtatakpan pa rin at baliktarin kayo? Gusto kayong baliktarin? Dahil gusto nila, sir, na ipagpatuloy yung ginagawa nilang mali. Adi, wow. Nasana yung budget na para Patunayan nyo muna yung mga aligasyon nyo. Diyos ko, Lord.
Tandaan nyo, anong sabi sa report? 8 sa inyo. May kasong murder. 4 sa inyo. Hindi totoong Marines. Diyos ko Lord. Doon pa lang sablay na eh. Nako naman, oo. Diyos ko Lord. Nako pa, iba talaga ang kapit mga kakabsat. Ibang klase ang kapit na mga to, mga kabsat, no? Talagang alam na this. Diyos ko po. Para sa taong bayan, Agoy. ibubulsa nila o gagamitin nila sa kasamaan. Nako pa. Kaya nga, desisyon namin lumabas talaga, sir, para matulugan talaga tong korupsyon sa bansang Pilipinas. Sige, tingnan natin, humarap kayo, magbigay. Total, babalik kayo ng NBI, no? O, magbigay kayo ng kanya-kanya nyong affidavit ng magkaalaman. Ha? Diyos ko Lord. O yan, mga kabsat. Diyos ko. Yung 18 ex-marine, hindi daw sila baka Duterte. Matragis, nako po. Ay, grabe, nako po, mga kabsat. Tapos ang nagtanong, itong mga banateros na garapata, oh, hindi ba kayo, ano bang masasabi nyo? Hindi kayo ini-invite ni Ping Lacson. Oh? Kasi minamaliit kayo eh. Sabay ganun yung follow up ni Quad, no? Diba? Ni Banat, ni Koke. Diyos ko Lord, ibang klase din ang kandito. Ay, nako. O, siya. Okay na tayo sa mga kumag na to. My goodness. O, sige, kwan tayo. Subtopic tayo, mga absat. Diyos ko Lord. Caps. Ready? Countdown na tayo.